ang pagbabalik ng ermitanyo at simula na natin. Nang itinarak ng ermitanyo ang mga daliri nito sa dibdib ng pasyente na may usal sa isang kampila ng nagliliyab, biglang bumagsak ang pasyente habang nangingisay ito. Habang nagwiwika ang ermitanyo ng, "Wala akong pagpipilian kundi kitila ng buhay ang nilalang na yon. Dahil sa lakas ng sumpa nitong pinakapit sa katawan ng asawa mo, pagpapahingahin na muna natin itong asawa mo. Nanghina ng husto ang katawan ng asawa mo dahil pirsahan kong inalis ang espiritu ng engkanto dito sa katawan ng asawa mo, Mundo. Pero huwag kang mag-alala. Ipangako ko sa iyo na babalik sa normal itong asawa mo. Sa ngayon, kinakailangan na muna niyang magpahinga para makabawi ng lakas." wika ng ermitanyo. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya ang ermitanyo na lalabas na muna siya ng bahay kasama si Nuli at ang ama ni Mundo. Habang si Umar naman at ang mga kamag-anak nila abala sa pagbantay sa ina ni Umar, hindi pa nagigising. Habang papalabas ng bahay ang tatlo, pumunta ang ermitanyo sa likuran ng bahay nila Umar kung saan naroroon ang isang napakalaking duhat. "Mundo, dahil sa pagtambak ng asawa mo sa puno na ito, hindi niya namalaya na nagambala niya ang mga engkantong naninirahan dito. Kaya't binigyan siya ng napakalalang sakit bilang ganti sa asawa mo." wika ng ermitanyo. Nang sinabi yun ng ermitanyo, halos hindi makapaniwala ang ama ni Umar na mayroon palang ganong mga nilalang na kayang manakit ng mga tao. Ayon pa sa ama ni Umar, kung hindi nagkataong nagkasakit ang kanyang asawa, malamang hindi niya masasaksihan ang mga ganong nilalang ng ginamot ni Manong Duming. Bagamat maraming manggagamot ang nagsasabi sa ama ni Umar na mga engkanto nga ang may kagagawa nun, hindi pa rin siya kumbinsido. Doon pa lang siya napaniwala ng tuluyan nang si Manong Duming ang kanyang nakitang nanggamot. Maya-maya pa, nagpaalam na ang ama ni Umar na papasok na muna siya sa loob ng bahay nito para puntahan ang kanyang asawa sa loob. Kaya't ang naiwan sa labas si Manong Duming at si Nuli. Sa oras na yon, doon nalaman ni Nuli ang hidwaan ng ermitanyo sa mga engkanto na yon. Ayon pa kay Manong Duming, kasulukuyan pa siyang sinasanay ng guro niyang ermitanyo ay mayroon na itong mga kaibigan na mga engkanto doon sa bundok. Ayon pa sa ermitanyong nagsasanay kay Manong Duming, engkantong panig sa kadiliman ang naging kaibigan nito. Dahil nga aral ng kanan ang tinataglay ng ermitanyong si Inko, kung kaya't bago makalapit ang engkantong yon sa ermitanyo, kinalas ng ermitanyo ang lahat niyang bakod at poder sa katawan na kinarga. Dahil kapag nagkataong hindi kinalas ng ermitanyo ang mga karga sa katawan, animoy nalulusaw ang engkanto na yon. Tumagal ang pagiging kaibigan ng ermitanyo at maharlika ng mga engkanto ng halos 1 taon. Subalit hindi inakala ni ermitanyong Duming na paraan lamang yun ng engkanto upang paslangin ang kanyang maestro. Nasilayan na rin ni ermitanyong Duming ang itsura ng engkanto na yon sa tuwing nag-uusap ang ermitanyo at ang hukbo ng mga engkanto. Ang mga kawal naman nito nakabantay lang sa paligid ng hari nitong sinisilbihan. Magamat kampante si ermitanyong Inko sa mga engkantong itim, itong si Manong Duming naman, hindi pa rin siya nagpapakampante, bagkus lalong itinaas niya ang kanyang bakod at poder sa katawan nang siyang natutunan niya sa ermitanyo. Dahil ang paniniwala niya, kapag panig ng kadiliman ang isang nilalang, mananatiling maitim ang budhi nito. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang paniniwala. Isang araw, bumaba itong si Manong Duming sa bayan para makihalubilo sa mga taong naroroon. Naiwan ang maestro nito
habang kausap ang mga kaibigan nitong mga engkanto. Taon-taon bumaba itong si Manong Duming sa bundok para bumisita sa mga kamag-anak nito kapag may fiesta. Hindi kain ang kanyang pakay sa bayan, kundi inuman. Habang papawi siya sa bundok na tinitirhan nila ng kanyang maestro, sa bandang gubat pa lang, nakakaramdam na siya ng isang malungkot na enerhiya na bumabalot sa paligid ng bundok na yon. Nang siyang labis niyang ipinagtataka, pang naglalakad siya ng 10:00 ng gabi sa gubat, napansin niya sa kanyang sarili na kanina pa siyang sinusundan ng mga alitaptap na sobrang dami. Dahil sa kanyang mga nakita, doon siya nagmamadaling naglalakad dahil mayroong mali. Pagdating niya sa kubo ng kanyang maestro, nadatnan niya ito na nakabulagtang nakahiga sa lupa at purong pasa ang buong katawan nito at halos hindi makilala ang pagmumukha ng ermitanyo. Dahil sa tindi ng pinsala ng katawan nito, animoy dinumugyo ng mga grupo ng mga demonyo. Ayon pa kay Manong Duming, sa bawat parte ng katawan na kanyang nahawakan sa ermitanyo, durog-durog ang mga buto nito na animoy dinaganan yun ng pison. Dali-dali niyang iniangat ang ulo nito habang inalog-alog. Magamat nakapikit na lang yon at sumuka ng dugo, nagawa pa nitong magbigkas ng isang salita. Mag-iingat ka sa maging kaibigan mo, iho. Sambit ng kanyang maestro habang unti-unting nanlalambot ang liig nito. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Manong Duming na ang kaibigan nito ang may gawa sa pagpaslang sa ermitanyo. Magamat napaslang ang ermitanyo sa mga kaibigan nito, naiwan pa rin ang mga gamit nito na kinalas ng kanyang maestro sa katawan bago hinarap ang mga kaibigan nito. Nakalagay ang mga gamit nito doon sa maliit nitong altar, doon sa kubo nilang tinitiran. Alam niyang hindi yun kayang hawakan ng mga masasamang nilalang dahil ang mga medalyo na yon, punong-puno yun ng mga dasal sa kanan. Habang palingalinga siya sa paligid, doon pa siya nagulat nang masipat niya ang isang baliti doon malapit sa kanilang kubo na animoy binagyo yun ng napakatindi. Wasak-wasak kasi ang mga sanga nito at halos wala na yung dahon. Kaya't ang kanyang nagawa na lang, pagmasdan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang maestro, iyak siya ng iyak noon na halos sumpain na niya lahat ang mga nilalang na panig ng kadiliman. Halos kalahating araw din siyang naghuhukay sa magiging libingan ng kanyang maestro na pumanaw. Bagamat doon namatay ang maestro na Ermitanyong Duming, hindi pa rin siya umalis sa bundok na yon dahil sa kanyang pagnanais na makaganti sa mga nilalang na pumaslang sa kanyang maestro. Subalit lumipas na lang ang 2 taon. Tila ba may kaluluwa ng ermitanyo hindi nagparamdam sa kanya. Nagpasya na rin siya noon na bumalik sa bayan para doon manirahan. Subalit mayroong kakaibang nangyari sa kanya. Bago pa man darating ang araw na paglisan niya sa bundok, bigla siyang nanaginip patungkol sa pagkamatay sa ermitanyo. Ayon sa kanyang panaginip, para siyang nakalutang sa hangin na sa palagay niya bumalik siya sa nakaraan na lumipas na 2 taon. Nasipat niya noon ang kanyang maestro na nakaupo sa ilalim ng balite at kausap nito ang hukbo ng mga maharlikang engkanto. Maya-maya pa, nasipat niyang pinagtulungan ang kanyang maestro ng hukbo ng mga engkanto na yon. Nagpagulong-gulong ang ermitanyo sa lupa habang walang awang pinagtulungan ng mga demonyo. Tawa ng tawa ang hari ng hukbo na yon nang biglang may tumalon sa hukbo na yon na isang napakalaking gagamba na may ulo ng tao. Kitang-kita niya sa kanyang panaginip kung papaano nagwala ang alaga na ermitanyong ingko habang pumaibabaw ang nilalang sa bangkay na ermitanyong ingko.
Nang bigla na lang siyang nagising, nang humagulgol siya sa iyak habang natutulog. Napanaginipan niya ang kanyang maestro. Lumalabas ng kubo itong si Manong Duming. Habang pinagmasdan ang napakadilim na paligid, hindi na siya nakatulog ulit noon dahil sa kanyang panaginip na yon. Sa isip-isip niya, maaring buhay pa ang alaga ng kanyang maestro dahil minsan na rin siyang nakakaramdam sa tuwing gabi na mayroong nilalang na animoy nakamasid sa kanyang pagtulog. Bigla naman siyang napapaisip kung papaano natawag ng kanyang maestro ang alaga nitong sawangis ng gagamba. Magamat na ipasa ng ermitanyo sa kanya ang lahat nitong aral, hindi na ituro ng ermitanyo sa kanya kung papaano tawagin ang nilalang na yon. Makalipas ang ilang araw, hanggang sa dumating ang mahal na araw. Ayon kay Manong Duming, sa lahat ng mga taong nagtatangan ng mga lihim na karunungan, mapaantingero, albularyo, mambabarang o mangkukulam, ay sa tuwing mahal na araw, nangangalap yun sa mga kabundukan para mas lalong palakasin ang mga karga nito, lalong-lalo na sa mga ermitanyo. Dahil nasa kabundukan naman siya nakatira, pinili niyang ilatag ang lahat ng mga medalyon na naiwan ni ermitanyong si Inko at binigkas ang lahat niyang pinakamalakas na usal na minana pa niya sa kanyang maestro. Sa pagbigkas niya ng mga usal na yon, nagsisiungawan ang lahat ng insekto sa paligid. Dahil sa kanyang ginawa, sa hindi inaasahang pangyayari, mayroong nalaglag na isang libritang itim doon sa kanyang harapan at nanggaling yun sa bubong ng kubo ng kanyang maestro. Pagbuklat niya sa unang pahina ng libro, bigla siyang kinabahan nang makita niya ang isang larawan ng isang halimaw na sa palagay niya ay isa yung dambuhalang gagambang may ulo ng tao. Sa baba ng larawan na yon, nandun ang isang nakasulat sa isang Latin na bagong-bago sa kanyang paningin. Doon niya napagtanto na yun ang mga usal na pantawag sa alaga ng ermitanyo. Sa pagbuklat niya sa ibang pahina ng libro, doon niya natuklasan ang dati niyang maestro na may abilidad din pala sa panig ng kaliwa. Sa madaling salita, aral ng kaliwa na pinakamataas ang nilalaman ng libro na yon. Sa madaling salita, namana din ni ermitanyong Duming ang kanan at kaliwa. Habang sarap na sarap sa pakikinig itong sinuli sa kwento ng ermitanyo, bigla naman silang naantala sa pagkwentuhan nang may lumapit sa kanila ang mag-amang si Manong Mundo at Umar. Dalang mga inumin, habang itong si Umar naman, kahit gabing-gabi, may hawak yung tandang na panayhimas pa nito. Habang papalapit ang dalawa sa kanila, nagsalita dito ang ama ni Umar ng, "Manoy Duming, tumagay na muna kayo. Ito, kula po yan. Pampainit yan ng tiyan." Wika ng ama ni Umar. "Oo nga Manong Duming, Nuli. Bukas may magaganap na malaking pasabong sa ating baryo. At hindi lang dito. Maging buong Negros nagsasaya sa araw ng San Juan." Wika ni Umar doon sa dalawa. Sumagot naman dito ang ermitanyo ng, Kaya nga may dala kaming panlaban na manok para sa pistahan ng San Juan. sa hindi nakakaalam sa San Juan, buwan yata ito ng June o Hunyo na halos lahat ng mga tao niyan naliligo sa dagat at may pistahan din. Maraming palaro sa bawat baybayin ng Negros. Merong karera ng bangka, langoy, at ang mas tinatangkilik ay ang pasabong ng manok. Balik tayo sa kwento. Kayo ba, Mundo? May panlaban ba kayo bukas sa magaganap na pasabong? Tanong dito ni Manong Duming sa mag-ama.
Isusunod din natin ang part 8 nito at doon nyo naman matutunghayan ang paglaganap ng lakas ng ermitanyo doon sa bertod ng bubuyog.